pag-uusapan naman po natin itong mga features na ito ng layers, no? Pag-uusapan po natin itong 2, 4, 6, 8, 10 na features na ito ng layers, no? Ngayon, umpisahan po natin dito sa current layer, no? Sa make current. Para malaman po natin yung mga layers, kahit na hindi po natin titingnan dito o ililist, pwede po nating pindutin, no, yung object, tapos tingnan po natin dito. Ito po yung layer niya, layer 0 po siya, no? Then escape ko lang. Pag kinlik ko po ito, ang current layer, ito po yung layer nitong ito furniture po, no? Ang layer niya, no? Then escape ko lang. Ito naman po ang layer niya, ito po lumalabas, chairs, no? Ngayon ang gusto ko pong gawin, pag-usapan po natin ito, make current. Ano po ba itong make current na ito, no? So minsan po kasi pag gagawa tayo ng mga drawing dito o parte ng plano, gusto po natin naka-layer na, no? Ngayon kung magdo-drawing po ako ng furniture, ganun din po, para naka-layer na, kailangan kunin ko po rito yung furnitures, no? Hahanapin ko po rito. So matagal po 'yon, no? Ngayon kung alam po natin ito, so mas mabilis po. Halimbawa, ito po yung furnitures. Pipindutin ko lang po ito. So naka-layer furnitures na po 'yan, no? So click ko po ito, tapos pindutin ko po itong furnitures. Ito na po, no? So hindi ko na po kailangang hanapin dito sa napakaraming layer na ito yung current layer, no? Ito na. So kung gagawa ako ng kahit na anong object dito, naka-layer furniture na, no? Ayan po yung importance ng make current. Ayan po, no? So basta pinindot ko yung make current, no? Kung ano yung pipindutin ko rito, yun po yung current layer. Halimbawa po itong chairs, magiging chair po yan, no? Yung current layer na yan. So ito po yan, no? Ang susunod, ito naman yung match layer, no? Ito layer furniture, ito mga boss. Tapos ito naman layer chairs naman ito, no? Kung halimbawa gusto kong gawing furniture ito, so pwede kong pindutin itong nasa baba na ito, match layer, no? Ngayon kung ito gagawin ko rin siyang furniture, pipindutin ko ito, tapos pipindutin ko itong match layer. So magiging furniture niyan ito pag pinindot ko ito, no? So ayun. So ito ginaya niya ito. Ayun yan, no? Ayan yung match layer, no? So ang susunod na pag-uusapan natin, ito naman. Ito. So yung lock. Kung gusto nating i-lock itong layer chair na ito, so pwede nating pindutin itong lock na ito, no? So click yung lock, tapos pindutin natin yung chair, so naka-lock na ito. So ibig sabihin kung mag-move ka rito o kahit na anong command ang gawin mo, maiiwan yung mga naka-lock, no? Ayan yan. Kaya pag meron kayong drawing na ayaw ma-move, ayaw ma-copy, no? Ayaw ma-rotate, naka-lock yan. So i-undo ko lang. Ayan. So para ma-unlock siya, pwede nating pindutin ito namang nasa baba. Tapos pindutin natin ito, ayun, na-unlock na siya, no? So pagka may naka-lock palang layer, so a-unlock nyo lang, no? Kasi kung hindi nyo alam yung ito, yung pag-lock na ito, ang mangyayari, pupunta pa kayo dito, no? Tapos hahanapin nyo yung chair para i-lock nyo dito. So matagal yan, no? O naka-lock ito. Halimbawa kung ilalak ko naman itong mga furniture, pupuntahan ko pa rito, tapos hahanapin ko sa napakaraming layer na ito yung furniture, no? So hanapin ko siya, ito yung furniture, ito yung lock sa loob, no? O yun, naka-lock na yung mga furniture. Kaya lang matagal yun mga boss, no? So mas mabilis kung pipindutin na lang natin itong lock na ito, tapos pindutin natin yung gusto nating i-lock. Ayun, no? So mas mabilis siya. Hindi na tayo maghahanap ng panong napakaraming layer dito, no? So ang gagawin na lang natin is yung eto na lang, no? Ngayon kung gusto nating i-unlock, eto naman yon, no? Halimbawa, i-lock ko yung mga furniture, o naka-lock na siya, a-unlock ko lang ito yon, no? Tapos pindutin ko ito, ayun, naka-unlock na siya. Mas mabilis siya mga boss, no?
Tapos ito naman, freeze naman, no? Kung hindi natin alam yung freeze mga boss, itong nasa labas na ito, hahanapin ko pa yung furniture dito kung ipipress ko siya. Papasok pa ako sa loob, tapos ito yon, ipipress ko siya. Ayun, no? Bago ko siya na-press, pumasok pa ako sa loob, hinanap ko pa dito, no? Ayun yan. Tapos kung i-unpress ko, i-click ko lang ito, so babalik siya, no? Pero mas mabilis ito mga boss kung ito na lang ang pipindutin natin, no? Ayun, tapos pindutin na lang natin yung gusto nating i-press, no? Halimbawa, gusto kong i-press ito, ayun, no? Mas mabilis siya. Kasi dito na lang tayo pumindot, no? Unpress ko na lang dito, undo, no? Ayun, so mas mabilis yun mga boss, no? Kung dito natin siya pipindutin, no? Ayan yung, ito kasi, ito rin yung press, oh. Tapos press and tow yung mga yan, no? Halimbawa itong grid, kung gusto ko siyang i-press. Tapos itong grid line din, no? Ayan, no? So matagal kung hanapin nyo pa rito, no? Mas mabilis kung dito na lang natin tingnan, no? Tapos kung halimbawa, ito naman, ito yung isolate, no? Kung gusto nyo i-isolate, halimbawa itong mga letter, no? Ito yon, mtext, no? O, click ko lang yung isolate. O, click lang natin yung i-isolate. Enter. Ayun. So, ma-isolate ito, no? Ibig sabihin, ito lang yung makikita natin. So, mas mabilis siya mga boss, no? Tapos, kung gusto nating ibalik, o, ito lang nasa baba, no? Itong un-isolate. So, mas mabilis yun, no? Tapos, ito naman, yung isa, ito siya. Off naman, no? So, itong off, para rin siyang freeze, no? Natatago siya. Click lang natin ito. Kung halimbawa, hindi natin alam yung off na yon, o, dito pa tayo mag-off. Ito yung off, oh. Ayun. So, matagal yon, no? Gaya na sinabi ko, hanggat maaari, wag nating hanapin dito, no? So, pero mas mabilis kung pindutin na lang natin ito, yung off. Tapos, hanapin natin yung gusto nating i-off. Halimbawa, itong furniture, ayun, no? So, na-off na siya. So, ngayon kung gusto natin ibalik, ito naman yung on naman, no? So, off, on, no? Ng layers. So, ayan yung layer mga boss, no? Ito yung feature ng mga layers. Napakadaling gumamit ng layer pagka ito kabisado natin. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong paggawa ng isometric drawing, no, dito sa AutoCAD, no. Isa sa mga halimbawa ng paggawa ng isometric drawing mga boss, no, itong nakikita natin ito na parang 3-dimensional drawing siya, no. Pero isometric lang ito mga boss, no. At isa ring halimbawa yung mga piping, no. Yan yung mga halimbawa sa isometric drawing, no. Step by step na pag-uusapan natin dito yung isometric drawing na yan, no. Merong isang command mga boss dito sa AutoCAD, etong snap, no. Itatype lang natin yung snap command and then enter. Kung mapapansin nyo, may option dito na style, no. Click natin yung style and then meron dito isometric ito, no. So dito sa isometric, i-click lang natin, merong spacing na sinasabi, i-enter nyo lang. Yung spacing kasi na yan, lalabas yan, lagi siyang tumatalon, no? So enter lang uli natin para yung snap, i-off natin yung spacing na yan, no? I-off natin, no? Para hindi sagabal pag nagdo-drawing tayo, no? Ng isometric. So ngayon kung makikita natin yung crosshair pointer natin mga boss, no, iba na siya, no, naka-isometric na siya, no. Then kung gusto nating mag-drawing nito, no, halimbawa magla-line tayo, then enter, click. O kung gusto nating i-change, no, yung direction ng pointer natin, press lang natin yung F5. Ayan na mga boss, no, makikita natin nagbago na siya, no. Halimbawa maglalagay ako ng 5 meters dito, then enter. Tapos papunta rito 3 meters, enter. Papunta ron na 5 uli, enter. Then i-close ko lang. Ngayon kung gusto kong magbago naman siya, ipe-press ko uli yung F5, no? So kung mapapansin nyo, pag babaguhin natin yung crosshair pointer natin, no, yung direction niya, i-press lang natin yung F5, no?
Halimbawa, gusto kong mag-type dito ng 3, papanik siya, no? Tapos, kung gusto nyong palitan mga boss, no? Meron namang undo rito, ayun, no? Pag nagkamali kayo, wag nyong cancel yung command, no? So, halimbawa, 2, enter, papunta rito, 5 uli, enter, pababa, click. Tapos, kung gusto nating baguhin, no, yung direction, no, ng pointer natin, F5 lang uli, no? So, halimbawa, 3 o 2, tapos click ko lang dito, F5 o 5, tapos click, tapos F5 uli para magbago. So, ganun lang kadali mga boss, no? Gagawa tayo ng isometric drawing, no? Pansin nyo, pag pinipindot nyo yung F5, nagbabago yung direction ng pointer natin, no? So, napaka-importanting pinipindot itong F5 dito sa isometric option ng snap, no? So, makakagawa tayo ng isometric drawing, no? Halimbawa, yung mga tubo, no? Line, enter, click. Tapos kung gusto natin papanik yung line, no, F5 uli, ito yon, no. Halimbawa, 6 meters, papunta ron, 2 meters. Kung gusto natin uling papunta sa kaliwa, o halimbawa, 2 meters, papunta sa kaliwa, 4 meters. Kung gusto nating ibang direction, F5 lang uli. Ayan yan, no. So, kung mapapansin nyo, no, merong tubo tayong nagagawa, no? Ayan, no? So, napakaganda nitong isometric option na ito ng snap command mga boss, no? F5. Ito yon, no? Kung napapansin nyo, ito yung karaniwang ginagamit, no? Pag gagawa tayo ng mga pipe, no? O yung sa mga tubo, no? Yung mga isometric drawing natin, ito yan, no? So, itong isometric drawing na ito mga boss, sa 2D pa rin ito, no? Kung mapapansin nyo, ito yung floor plan, no? So, naka 2D siya. Tapos ito, mukha lang siyang 3D, no? Pero naka isometric lang itong mga ito, no? So, kung gusto nyong ibalik sa dati mga boss, i-type lang natin uli yung snap, no? Kasi snap yung command. Tapos pindutin nyo lang uli yung style, no? So, tapos dito may dalawang option, isometric at saka standard. O, pindutin natin yung standard, no? Click lang natin yung standard and then enter. So, kung pansinin nyo, bumalik sa dati mga boss, no? Yung pinaka crosshair pointer natin. Nasa standard na siya, hindi na siya naka-isometric, no? So, ganun lang kadali, no? Pag gusto nyo mag-drawing ng isometric, no? So, snap. Punta lang kayo dito sa style. Tapos pick nyo yung isometric, then enter. So, ito yon, no? So, naka-isometric na siya. So, kung gusto nyo ibalik sa dati, snap, style, tapos pindutin nyo lang yung standard option, then enter. O, balik sa dati, no? Ang susunod nating pag-uusapang command mga boss, no? Kung dati ang pinag-usapan nating command yung snap, no? Ngayon meron tayong isang importanteng command na pag-uusapan, itong OSNAP naman, no? O itong tinatawag na object snap, no? Kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisa sa next topic, no? Huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, punta na po tayo sa OSNAP command naman, no? O yung object snap, no? So, i-type natin yung OSNAP, or shortcut command niya is OS, no? Ayan. So, ngayon kung titingnan natin, merong mga endpoint, midpoint, center, at kung ano-ano pa, no? So, napaka-importante mga boss nitong mga option na ito. At wag natin kakalimutang i-on itong object snap mga boss, no? Ito dapat chine-check natin ito. Ngayon kung yung keyboard nyo walang problema, pwede nyo pindutin yung F3, no, sa keyboard para ma-on and off, no, yung object snap natin. Kasi pag naka-off ito mga boss, no, hindi siya naka-on, yung okay ko siya. Pag magdo-drawing tayo ng line dito, halimbawa sa endpoint, no,
nitong nakikita nating end na ito, no? So hindi siya mag-e-end mga boss, no? Naka tumatalon-talon, no, yung object snap natin. I-off lang natin. I-snap off. Ayun, tumatalon-talon siya kanina mga boss, no? Ayan yung pag may tumatalon-talon mga boss na nangyayari sa pointer nyo, i-type nyo lang yung snap, tapos pindutin nyo lang yung off, no? Kasi kanina napansin nyo tumatalon-talon, no? In-off ko lang siya para hindi sa gabal, no? Ngayon pag nag-line tayo, ayun, pansinin nyo mga boss, hindi siya nag-e-end, oh. Baguhin ko yung kulay para makita natin mabuti, no? Halimbawa nag-line ako, pindutin natin ito, wala sa endpoint yun mga boss. Kung lalapitan natin, kung pansinin nyo, hindi siya naka-endpoint o hindi accurate. So, kung malayo, hindi natin ganong mapapansin, no? Ayan, ha? So, drawing tayo ng drawing dito, yung palang ginagawa natin, hindi naman accurate, no? Ayan, na kung titingnan natin, isusum natin, ayan, na hindi siya naka-endpoint. Ayan yung gamit ng object snap mga boss, no? O yung OSnap. O itatype lang natin yung OS. Kailangan i-on natin. Ayan, naka-on ito para accurate yung ginagawa natin. Halimbawa dito sa endpoint nito, pag mag-line tayo dito, ayun, no? May nagmamagnet na, no? Ayun. So, ibig sabihin, naka-endpoint na yan. Maski na i-zoom nyo yan, ayan, no? Naka-endpoint yan. Ayan yung kagandahan ng naka-on yung object snap, no? At pwede nyo rin ganito mga boss, no? Shift tapos right-click sa mouse. Ito rin yun, no? Yung object snap setting, ito yon. Tapos i-on nyo na lang dito, on and off. Ito rin yan, no? So, kung ayaw nyo mag-type ng OS, right click, no? Shift nyo muna yung pindutin nyo muna yung shift sa keyboard, tapos right click sa mouse. Ito yon, no? Ito rin yung mga yon. O snap setting, ayan, no? So, i-on nyo lang dito. Ngayon, kung gusto nyo makita yung midpoint, i-on nyo yung mga ito, no? Ngayon, maski na naka-on ito mga boss, yung object snap natin, no? Naka-on siya. Kung naka-off naman yung endpoint, hindi nyo rin makikita. Hindi nyo rin makikita ang lalabas yung endpoint, no? Yung nakikita nyo ito mga boss, nearest yan. So, hindi naka-endpoint yan, no? So, kung isusum nyo siya, ayan, no? Ayan yung nearest, no? Basta tumama lang sa object, no? So, para accurate at lumabas yung endpoint, line, tapos shift and right click sa mouse o snap setting, i-check nyo itong endpoint, no? Okay, o yan, para naka-endpoint siya. Ito yun, lumalabas naman yung endpoint mga boss, oh. Ayun, naka-endpoint yan, no? Ngayon, ganun din dito sa midpoint, no? So, dito, pag nag-line tayo, merong midpoint na lalabas dyan kasi naka-on yung midpoint, no? Pero once na shift and right click tayo sa mouse at naka-off ito, ayun, no? Wala kayong midpoint na makikita, no? Maski na mag-line-line kayo rito, may nakikita kayong nearest. May nakikita kayong endpoint, pero yung midpoint hindi nyo makita. Kaya kung yung midpoint, endpoint, center hindi nyo makita, abay i-set nyo, no? Dito sa shift and right click sa mouse o snap setting. Tapos i-check nyo lang dito or i-on nyo, no? Ayan yung mga yan. Kailangan, napaka-importante na ino-on nyo yung endpoint, midpoint, center, no? Pag may circle tayo. Tapos quadrant, no? Extension, perpendicular, gano'n, no? Nearest, basta tumatama lang. Napaka-importante ng mga ito. Lalo na itong mga ito mga boss, no? Endpoint, midpoint, center, quadrant, tapos perpendicular, maski na itong nearest, no? Kailangan naka-check yung mga ito, no? Then, okay. Ayan yan, no? Yung default naman yan is OS. Default niyan is naka-on naman ito, no? Kaya lang nawawala yung pagkaka-endpoint o pagkaka-on nitong object snap na ito pag napindot nyo yung F3, no? Accidentally napindot nyo yung F3. Kaya pag accidentally napindot nyo yung F3, no?
at hindi nyo naman na nakalimutan yung command, o type nyo na lang yung OS. O i-on nyo siya, no? Ayan. Ayan yung object snap natin mga boss, no? Okay, yun lang yung naging topic natin ngayon mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin mga boss, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no? Yung subscribe, no? Dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.